Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng dalawaang magkapatid na babae at kung paano nila natutunan ang pinakamahalagang aral sa buhay, ang kahalagahan ng pakikinig sa Diyos at ang tamang pagtulong. Ito ang kwento ni Martha at Mary, ang magkapatid na nakatagpo ni Jesus sa kanilang tahanan. Kung nagugustuhan ninyo ang ganitong mga kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring stories. Si Martha at Mary ay nakatira sa isang tahimik na bayan at kilala sa kanilang kabutihan at pagmamahal sa Diyos. Nang marinig nila na si Jesus ay malapit na sa kanilang lugar, labis ang kanilang tuwa. Kakatuwa, narito na ang Panginoon sa ating tahanan, naisip ni Mary habang naghahanda sa loob ng bahay. Ngunit si Martha naman ay abala sa pag-aasikaso. Nililinis ang tahanan, inihahanda ang pagkain at tiniyak na maayos ang lahat para sa special na bisita. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang iniisip, dapat lahat ay perpekto. Ang Panginoon ay narito at kailangan kong ipakita ang lahat ng aking pag-aalaga at dedikasyon. Habang ginagawa ni Martha ang lahat ng ito, si Mary ay tahimik lamang sa tabi ni Jesus. Nakaupo sa kanyang paanan, nakikinig sa kanyang mga salita. Ang kanyang puso ay nakatungo sa bawat turo at kwento na ibinabahagi ni Jesus. Sa isip ni Mary, iniisip niya, ang bawat salita ni Jesus ay mahalaga. Ito ang pagkakataon ko upang matuto at maramdaman ang kanyang pagmamahal. Wala nang mas mahalaga kaysa dito. Hindi nakalipas ng ilang sandali, lumapit si Martha kay Jesus, may halong inis at pagkabalisa. Panginoon, hindi mo ba napapansin na nag-iisa akong naglilingkod? Sabihin mo sa kapatid ko na tumulong sa akin, sabi niya. At sa kanyang puso ay may damdaming nalulumbay at nag-aalala. Bakit hindi siya nakakatulong? Hindi ba niya naiintindihan kung gaano kahalaga ang paghahanda para sa iyo? Ngulit ngumiti si Jesus at tumingin kay Martha na puno ng pangunawa. Martha, Martha, wika niya. Nababahala ka at nag-aalala sa maraming bagay, ngunit isang bagay lamang ang kailangan. Si Mary ay pinili ang mabuting bahagi at ito ay hindi na maaalis sa kanya. Sa mga sandaling iyon, napalalim ang damdamin ni Martha. Napansin niya ang kapayapaan sa mukha ni Mary, ang katahimikan at ang konsentrasyon sa bawat salita ni Jesus. Sa iniisip niya, siguro, hindi pa laging ang dami ng ginagawa ang pinakamahalaga. Minsan, ang pagtahimik at pakikinig ay mas mahalaga kaysa sa abala at pagod. Nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo, at sa bawat sandali, pareho nilang naramdaman ang kabutihan at pagmamahal ng Panginoon. Si Mary ay patuloy na nakikinig, habang si Martha ay natutong magpahinga. Tumigil sandali sa kanyang abala at pinapahalagahan ang bawat salita ng Panginoon. Sa iniisip niya, ito ang tunay na kagalakan. Ang maramdaman ang presensya ng Diyos sa tahimik at payapang paraan. Ang kwento ni Martha at Mary ay isang paalala sa atin na sa ating buhay, mahalaga ang balanse sa pagitan ng paggawa at pakikinig. Ang pagiging abala at pagtulong ay mahalaga, ngunit mas mahalaga ang pagkilala sa tamang sandali upang tahimik na makinig, mag-reflect, at maramdaman ang kanyang pagmamahal. Sa ating sariling buhay, may mga pagkakataon na abala tayo sa paggawa ng maraming bagay. Nagmamadali at nakalimutan ng makinig sa tinig ng Diyos. Tulad ni Martha, madalas tayong nababahala sa dami ng gagawin. Ngunit tulad ni Mary, kailangan natin ng sandali na tumigil, makinig, at maramdaman ang kanyang pagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ni Martha at Mary. Sana ay na-inspire kayo at naipakita ito sa inyo ang kahalagahan ng pagtutok sa Diyos sa gitna ng abala ng buhay. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang Bible stories na magpapalakas ng pananampalataya at magbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli, at naway gabayan kayo ng Diyos sa bawat hakbang ng inyong buhay.